Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Ngayong araw ng Miyerkules, makakasama natin muli bilang special guest co-host si Miss Alexandra Faith Garcia, ang former Miss Aura International 2021 at multimedialist triathlete. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga, Sir Edwin. Magandang umaga, mga ka-PNN. Huwag po natin kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapagunay at Police News Network. Kami po ay maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Natagpuan ng mga otoridad ang mga armas at inabandonang kampo ng mga membro ng communist terrorist groups sa Amulong, Cagayan. Ito ay resulta ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines kontra terorismo para sa maayos at tahimik na pamayanan. Magbabalita diyan si Patrolwoman Richelle Ledesma. Dahil sa magiging intelligence-based operation, na-recover ang mga nakatagong armas at supply ng communist terrorist group sa barangay Dadda, Amulong, Cagayan. Ito lamang ika-13 ng Disyembre toong kasalukuyan. Isang inabandonang kampo, kasama ang explosive at iba pang kagamitan ang nadiskubre ng pinagsanib na pwersa ng pulisya at militar. Isang major combat operation ang isinagawa sa isang masukal na lugar malapit sa Pinicon Falls sa nabanggit na lugar. Na-recover ng mga operatibang mga pampasabog, iba't ibang uri ng bala, mga magazine, isang baril na kalibre .38 na may holster, at mga dokumentong may kaugnayan sa subversibong gawain na pawang nakalagay sa isang lalagyan na itinago sa kagubatan. Ang mga pampasabog ay isinailalim sa kustodiya ng Cagayan Police Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit, habang ang mga non-explosive items ay nasa pangangalaga ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company para sa wastong dokumentasyon at karagdagang investigasyon. Ang operasyon ay pinangunahan ng 3rd Mobile Force Platoon ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company, katuwang ang mga lokal na unit ng pulisya, Intelligence Unit at Philippine Army. Ipinapakita ng operasyon na alinsunod sa pagpapatupad ng PNP Focus Agenda, isang balangkas ng reforma upang gawing mas maayos at mapagkakatiwalaan ang serbisyo ng pulisya, lalo na sa aspeto ng Enhanced Managing Police Operation, kung saan ang tamang paggamit ng intelligence at malinaw na pagpapatupad sa operasyon ay nagresulta sa mga konkretong epekto laban sa mga banta ng seguridad. Patuloy na pinagtitibay ng PNP ang bisyon nitong bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma.
Matapos ang matagumpay na drug buy-bust operation ng Zaraga Municipal Police Station, nakumpiska ang mahigit na 400,000 piso ng illegal na droga sa isang high-value individual na drug suspect. Patrolman Dominic De Palubos sa report. Arestado ang isang high-value individual sa isang matagumpay na drug buy-bust operation na isinagawa ng mga tauhan ng Zaraga Municipal Police Station sa Barangay Sambag, Zaraga, Iloilo. Nito lamang ika-14 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Zaraga Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Vincent Garcia, katuwang ang Police Drug Enforcement Team ng Iloilo City Police Office sa pangunguna ni Police Major Daji Dilima, na nagresulta sa pagkakadakip sa sospek na kinilalang si alias Utong, residente ng nasabing lugar, na itinuturing na isang high-value individual. Nakuha mula sa pag-iingat ng sospek ang humigit kumulang 65 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na tinatayang 442,000 piso, pati na rin ang iba pang non-drug items. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa patuloy na suporta ng publiko at determinasyon ng mga otoridad, unting maisusulong ang isang ligtas, maayos at drug-free na Western Visayas. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic De Palobos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Mahigit 20.6 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa buy-bust operation ng Tagbilaran City PNP. 2 high-value target na suspect arestado. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Nikia Caniedo. Himas-rehas ang 2 high-value individual na candle vendor matapos itong mahulihan ng 20.6 million halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng mga kapulisan ng Tagbilaran City sa Porok 8, Barangay Poblasyon 1, Tagbilaran City, Bohol. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Karin Escobar, Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, ang 2 high-value individual na suspect na sina Melvin, 52 anyos, na residente ng Porok 6, Barangay Tutulan, Dawis, Bohol, at Joey, 43 anyos, na residente ng Porok 2, Barangay Mariviles, Dawis, Bohol. Bandang alas 9:29 ng gabi nang ikinasa ng mga operatiba ang buy-bust operation na nagresulta sa pagkasakote ng mga suspect at pagkakumpiska ng 4 na plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 3,040 gramo at 20,672,000 pesos standard drug price, buy-bust money, Realme na cellphone, backpack at Honda na motorsiklo. Samantala, kaagad ikinulong ang mga sospek at kasalukuyan itong nasa kustodiya ng Tagbilaran City Police Station at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ipinapaalam ng Bohol Police Provincial Office sa ilalim ng Police Regional Office 7 ang matagumpay na buy-bust operation sa Tagbilaran City na nagresulta sa pagkasamsam ng hubit kumulang 20.6 milyong halaga ng shabu at pagkaaresto ng mga sangkot. Ang operasyon ito ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng batas laban sa illegal na droga. Patuloy ang pakipag-ugnayan ng Bohol PPO sa ilalim ng PRO 7 sa komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Caniedo, alagad ng batas, tagataguyod na balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Caniedo. Gift-giving activity ang hatid ng mga miyembro ng Pangasinan Police Provincial Office kung saan nagbigay ito ng saya at inspirasyon sa mga kabataan. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolman Dennis Carinal.
Masayang ipinagdiriwang ng Pangasinan Police Provincial Office ang Children Christmas Party noong December 16, 2025 sa Camp Grove Antonio U. Season na naghatid ng ngiti at kasiyahan sa mga batang benepisyaryo. Pinangunahan ng aktibidad sa pamumuno ni Police Colonel Arbil C. Maracolio, Provincial Director kasama mga pulis, non-uniform personnel at mga partner stakeholders. Nakiisa ang mga bata sa iba't ibang gawain tulad ng mga palaro, storytelling at pamimigay ng regalo. Gayon din ang pamimigay ng food packs at simpleng token. Layunin ng programa na magbigay ng masayang karanasan sa mga bata at palakasin ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad. Ayon kay Police Colonel Maracolio, mahalagang mabigyan ng pag-asa at kasiyahan ng mga bata, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan, bilang bahagi ng malasakit at serbisyong mga tao ng PNP para sa ligtas at mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Picadillo, Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. 37 anyos na babae arestado sa isinagawang anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Iloilo City. Tinutukan niya ni Patrolwoman Justin May Halyores. Arestado ang isang freelance sex worker sa ikinasang bypass operation ng Station Drug Enforcement Team, Iloilo City Police Station 1 sa Ledesma Street, Barangay Ed Ganson, City Proper. Bandang alas 12:35 ng madiling araw, nito lamang ika-16 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Nene Rochelle, 37 anyos, may ka-live-in partner at 5 anak. Siya ay rehistradong botante ng Barangay Salvacion, Habog-Habog, Molo at pansamantalang naninirahan sa Barangay Rizal, Palapala 1, Iloilo City Proper. Ayon sa kapulisan, itinanggi ng suspect na siya ay nagtutulak ng droga, ngunit inamin na gumagamit umano siya ng iligal na droga, lalo na kapag siya ay nagjo-duty bilang sex worker upang makayanan ng kanyang trabaho. Ayon kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge ng ICPS-1, sinabi niya na umabot sa 1 linggo ang isinagawang monitoring at validation bago ikinasa ang operasyon. Sa bypass operation, nakabili ang mga operatiba ng isang sachet ng hinihinalang shabu mula sa suspect gamit ang marked money na nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Na-recover pa mula sa kanya ang 4 na karagdagang sachet ng pinaghihinalaang shabu na nakalagay sa isang itim na coin purse. Nasa humigit kumulang 4 na gramo ang kabuuang bigat na nakumpiskang iligal na droga na may estimated standard drug price na 27,200 pesos. Kasalukuyang nakadetain ang suspect sa ICPS-1 para sa dokumentasyon at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinupuri ng publiko ang Philippine National Police sa kanilang maigting at walang humpay na kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa komunidad. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Mahigit 800,000 piso na iligal na droga ang nasaba sa isinagawang bypass operation ng Tagbilaran City, PNP. Ibabalita yan ni Patrolwoman Nikia Caniedo. Abot sa mahigit 800K na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nasabat ng kapulisan mula sa isang lalaki na target sa bypass operation na isinagawa sa Purok 3, Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol nitong ika-14 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Karin Oliver Escobar, Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang suspect na si alias John, 36 anyos, isang welder, kasalukuyang naninirahan sa Sitio Kandait, Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol. Dakong alas 3:45 ng hapon nang isinagawa ang bypass operation ng mga operatiba na naging dahilan sa pagkaaresto sa suspect. Nakuha mula sa suspect ang 2 medium size at 3 large pack ng hinihinalang shabu na nasa 129.9 na gramo at may standard drug price na 883,320 pesos. Bukod sa droga, nakuha din mula sa operasyon ng isang cellphone, motor at bypass money. Mahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
This operation sends a clear and strong message. Walang puwang ang iligal na droga sa Tagbilaran City sa ilalim ng kasalukuyang pamunuan. Mas pinaigting natin ang kampanya laban sa iligal na droga, hindi lang sa pamamagitan ng operasyon, kundi pati na rin sa pakikipagtulungan ng komunidad. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat sa masusugid na manonood ng Police News Network at syempre sa ating guest co-host ngayon na si Ma'am Alexandra Pate Garcia, Ma'am. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging co-host sa programang ito. Baka may mga gusto po kayong sabihin, ipaalam at sa ating mga manonood, upcoming events at gustong pasalamatan po. Yes po. Unang-una po gusto ko lang po magpasalamat sa PNN sa isang buong taon na naman po. So next year po ulit, magkita-kita po ulit tayo. Merry Christmas mga ka-PNN. Pinapasalamatan at binabati ko po si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations. PKG Command Group na pinapamunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman. Police Colonel Joel Serrano. Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At mga ka-PNN, 8 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. At ako naman po si Miss Alexandra Faith Garcia, Miss Aura International 2021 at multi-medalist triathlete. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.